po sa inyong lahat. Tayo po ay sandali pong tumayo at magbigay galang po at tayo po ay manalangin sa Panginoon. O Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay dumudulog sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Naniniwala po kami na kung saan 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, nandun ka sa kalagitnaan. Sa ganitong sitwasyon ng buhay, Panginoon, naniniwala po kami na sapat ang biyaya at kahabagan mo para sa bawat isa sa amin. At dinadalangin po namin naman na patuloy mo kami gawaran ng iyong pagmamahal, ng kapayapaan, at ng patuloy na kalakasan. Tinataas po namin sa iyo ang aming gawain ngayong gabi. Pagpalain mo po ito, Diyos, para sa kapurihan ng pangalan mo. In the name of Jesus we pray. Everybody say Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit ng isang awit na naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat at kailangan ng bawat isa sa amin, sa bawat isa sa atin. Natawag po sa Stanley. Baka mawala yun. Lord, I come to you, let my heart be changed. With you, flowing from your grace, that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of love.
maupo. Pilihin ng Panginoon. Sabi po ng buklo ng aklat ng mga ngaral, sa chapter 7 po, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa ng namatayan kaysa bahay ng may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay tinakda ring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Mangmangang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda sa kamatayan. Ito po ay aral mula sa banal na kasulatan na sinasabi doon na tayong lahat ay kailangan maging matalino o wise dito sa mundo. Kung bakit po kailangan nating maging matalino, dahil tayo po bilang mga tao ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay. Sa ganito pong sitwasyon ng buhay, pinapaalalahanan tayo na lahat tayo po ay darating din sa panahon ng ganitong sitwasyon. O tayo din po ay susunod sa kanyang kalagayan, sa kalagayan ni Nanay Julia. Dahil po ang buhay ay maikli lamang. Napakaikli ng buhay. Meron nga pong isang bata nagtanong, at sabi niya, Mama, kailan po ba ang tamang panahon para ang tao ay mamatay? Ang ginawa po ng isang matalinong nanay ay pumunta po siya sa sementeryo. At ipinakita niya ang iba't ibang laki ng bawat nicho doon sa sementeryo. At ipinakita doon at sinabi ng bata na hindi pala edad ang batayan kung kailan mamamatay ang tao. Ito po pala ay walang katiyakan. Ito po pala ay hindi natin sigurado. So, isa pong reminder po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para pumili tayo ng tamang buhay na dapat nating tahakin dito sa mundo. It is a time of preparation. Kung bakit daw po tayo nabubuhay, para maghanda tayo sa buhay ng eternity o na walang hanggang buhay. Dahil kung ano ang ating preparation dito sa mundo, iyon din po ang ating buhay na tatahakin. In the book of Matthew chapter 7, may 200 na ibinigay ang Diyos sa atin. Ang sabi niya doon sa chapter 7 verse 13, 14, sabi niya, merong 100 na napakaluwang, subalit ang dulo nito ay kamatayan. At meron namang napakaikli at kukonti ang pupunta sa lugar na yon, subalit ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. So, dito po natin makikita na kukunti pala ang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Ang sabi po ni Pablo, ang mamatay daw sa kanya ay pakinabang. Dahil ito daw po ang panahon na kung saan makikita natin ang mukhaan ng Panginoon at magkakaroon tayo ng pagkakataong mabuhay kasama siya. Bakit? Ano po ba ang sinasabing buhay? Ang buhay po ay nagsimula at the time of birth ng isang tao. Nung siya po ay pinanganak, masasabi natin na dun pa lang po siya nagkaroon ng buhay. Dahil ang sabi po, ang buhay ay katulad lamang ito ng isang basong tubig na kapag ito po ay binubu natin sa lupa, we can never retrieve it again. Hindi na natin siya pwedeng makuha uli. So, ganun po kahirap ang buhay na kapag nawala na, hindi mo na pwedeng dugtungan pa. Meron isang kapatiran namin na kamamatay lamang at sabi niya, sabi daw ng mga taong nakapaligid sa kanya, kung bakit siya matagal na namatay, it's because may pera siya. Pero alam niyo po ba na ang buhay ay merong takda, tuldok ang Panginoon sa bawat isa sa atin.
So meron po siyang nakatakdang panahon para sa bawat isa sa atin. May nauuna, may nahuhuli. At meron namang sabay-sabay. Okay? Subalit, ang tanong po, tayo po ba ay nakahanda ng mamatay? Okay, kung tayo po ay nakahanda ng mamatay, kailangan lang po nating tanungin ang ating mga sarili. Una, kailangan nating itanong sa Diyos, sino ba at tayo? Ano ba ang ating pagkatao? Ang sabi ng Panginoon, to them who receive Him, to them gave Him the power to become God's children. Sila lamang ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, ang mga taong tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon, katulad lamang tayo ng isang sanga na naputol sa puno at isang araw ay malalanta, itatapon sa apoy at wala ng kwenta. Subalit ang sabi ng Panginoon, magiging kapakit-pakinabang lang ang buhay natin if the time na meron tayong buhay, hinanda natin ang ating sarili to meet our God. To meet that day or to reach that day na makikita natin siya ng mukhaan at sasabihin natin sa ating sarili na ang Panginoon ang ating dakilang pastol. So, ang buhay po ng tao ay katulad din lamang siya ng isang bulaklak na ngayon ay nakikita mo, nung isang araw ang ganda-ganda ng bulaklak na to. Pero kahit gaano pa siya kaganda, dahil hindi na po siya nakadikit o doon sa lupa na kanyang pinagtaniman, isang araw po siya ay malalanta. Ganun din naman ang buhay natin ay para lang usok, na ngayon makikita mo for a moment, pero after that, mawawala rin siya at hindi na natin siya mapapansin. Ang buhay din po ay katulad ng isang paglalakbay, na kapag nagsimula ka sa isang lugar, makakarating ka pa sa susunod na lugar. So, hindi nga lang po natin alam kung hanggang saan ang lugar na ating mapupuntahan. So, malalaman lang po natin yon ang ating buhay kapag tayo po ay gagamitin natin yung buhay natin sa nais ng Panginoon sa ating buhay. So, meron po palang layunin ang Diyos kung bakit tayo ay nabubuhay. Akala po ng marami, ang buhay ay para kumain, matulog, or masasabi natin yung pinatawag ng iba na katuga. Kain, tulog, gala. And after that, that is life. Yun ang buhay. Yun ang katuparan ng buhay. Meron din po nagsasabi na ang buhay ay para magtrabaho, para magnegosyo, para magkaroon ng pamilya, para magkaroon ng buhay na maayos o masagana. Subalit ang totoo pong buhay ay ang buhay na may paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung tinatawag natin na buhay na may misyon. Ang misyon po natin is para magbigay ng kaluguran o kapurihan sa Panginoon. Kasi ang isang tao po na wala siyang nagiging misyon sa kanyang buhay, siya po ay walang kwentang tao. Subalit nagiging kapakipakinabang lang po tayo kung pagdating sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin, tayo po ay nagiging daan ng buhay, ng katwiran, at ng pag-asa sa mga taong nakapaligid sa atin. So ang buhay po ay kailangan natin gawin ang the best natin para magsaganon, magbigay tayo ng kaluguran, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Subalit kapag ang buhay po ay nawalan na ng misyon o nawalan na ng katwiran, ito po ay wala na rin po kahulugan. So sabi nga ni Pablo, para sa kanya, ang buhay ay pakinabang. Ang buhay, for to me to live is Christ and to die is gain. So ang buhay daw po para sa kanya ay para kay Jesus, ang paglingkuran ng Panginoon. Kasi whatever you do, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God, and that makes life beautiful. That makes life meaningful. That makes life at the best. Subalit kapag ang buhay po natin ay patapon, katulad daw ng isang asin, kapag ito ay nawala na ng lasa,
nawala na to ng saltiness, marapat lamang sa kanyang itapon dahil wala na siyang kwenta. Subalit ang tao po na may kwenta sa harapan ng Panginoon, ito po yung mga tao na nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. So dito po sa ating Bible, makikita po natin kung sino tayo. Sabi ng Panginoon, to them who receive Him, to them gave He power to become God's children. At dahil anak po tayo ng Diyos, ginawa po natin siyang Panginoon, sinunod natin siya sa ating buhay, nabubuhay tayo para sa Kanya. Ang dapat po natin, ang pangalawa pong question na dapat natin ilagay natin sa ating sarili, saan ba tayo patutungo? We thought na ang buhay, it will end up pag namatay tayo. Actually po, sa Bible, ang kamatayan po ang simula ng walang hanggang buhay. So ito pa lamang po ang beginning ng buhay natin o panimula pa lang ng ating buhay. Dahil ito po yung panahon na magbibigay sulit tayo sa Panginoon. In the book of Hebrews chapter 9 verse 27, sabi doon, isang beses lamang matay ang isang tao at pagkatapos ito ay paghuhukom. So ibig sabihin, i-judge ng Panginoon what we have done in this world. Ano po yung ginawa natin dito sa mundo? Kung tayo po ay nagbigay ng kapurihan, kaluguran sa Panginoon, nasasabihin sa atin ng Panginoon, well done, the good and faithful servant, enter down into my glory. Pero kapag tayo po ay tao na hiwalay sa Panginoon, ang sasabihin po ng Panginoon sa atin, well, nireject natin ng Panginoon, wala po tayong karapatan sa walang hanggang buhay. So dito po pala sa mundo, it's a time of preparation. At dahil tayo po ay naghahanda tayo sa buhay na walang hanggan, ito po yung pagkakataon of the best time of our life para isurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. In a way, life is not bad at all. Amen? Hindi po masama ang buhay. Kasi ang buhay, ito po ay nagsimula sa hininga ng Panginoon. At the time na hiningahan tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay. And at the time na mawawala ito po ay dito naman nagsisimula ang paghuhukom ng Diyos sa ating buhay. Dito nagsisimula ang pagtatanong ng Panginoon, what we have done sa Kanya o dito sa mundo para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. So kung saan po tayo pupunta, it's a choice whether we want to spend our eternity in heaven or in hell. Well, actually po sa Bible, we cannot see na may relihiyon na magliligtas sa tao. The only thing I know is we have the right relationship sa Panginoong Jesus. Sabi niya, I am the light, ako ang buhay, ako ang daan, buhay, at wala makakapunta sa Panginoon kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Jesus. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. So, ibig sabihin po, kapag yung buhay ay hindi natin tinanggap mula sa Panginoong Jesus, hindi po tayo makakapunta sa Kanya. So, it's a challenge for us tonight. If we want to be with the Lord Jesus Christ forever, that is the time na kailangan natin ilagak ang ating buhay sa Panginoon. Totoo po, marami tayong problema, marami tayong suliranin, marami tayong pangangailangan. At nararanasan yan ng lahat ng tao dito sa mundo. Just to remind us, kung bakit po naranasan natin yan, because God wanted us to know that people really need the Lord. And that is the time na tinasabi ng Panginoon, without me, you are nothing. So ito yung pagkakataon na binubuksan ng Lord ang ating buhay sa mga problema, sa mga pangangailangan, para sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. At sabi ng Panginoon, hindi maikli ang kanyang kamay para hindi niya tayo abutin. Hindi rin bingi ang kanyang tenga para di niya tayo marinig. Subalit ang sabi ng Panginoon, because of your iniquities, dahil sa inyong mga kasalanan, nahiwalay ang Diyos sa inyong mga buhay. Hindi ko po sinasabing ako ay matuwid. Dahil wala namang pong taong matuwid.
Wala kahit isa. Subalit ang sinasabi po ng Bible, lahat po ng tao ay binigyan niya ng chance to spend eternity in heaven. Lahat po tayo ay binibigyan ng Panginoon ng puwang para makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Ang kailangan lang po natin gawin ay buksan natin ang ating puso sa Panginoong Jesus. Dahil tunay na kung wala siya, wala tayong magagawa. Sabi Ang mga tao, kundi ang pangalang Jesus. Ang sabi po ng book of Philippians, lahat ng tuhod, luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ang Panginoon. Salvation belongs to our God, who sees